Isang mapagpalang gabi po ang bati ko sa lahat ng abuti ng tinig na ito. Sumayin niyo lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang manunubos ng sanlibutan. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang The Good News Bible or today's English version, ang Numbers chapter 10 verse 29 or ang Magandang Balita Biblia, Tagalog Popular Version or Bilang chapter 9 verse 29. Ito ang nakasulat doon sa Tagalog. Sa Bilang chapter 10 verse 29, ito ay sa taong 1499 BC nang umalis ang bansang Israel sa bansang Ehipto. Dito sila sa Mount Sinai nang pinayagan sila ng Paraon na sumamba sa Diyos. So sa Bilang chapter 10 verse 29, ito yung sabi, kinausap ni Moises ang bayaw niyang si Hubab, anak ng biyanan niyang si Reuel na Madyanita. Ang sabi niya, sumama ka sa amin at hindi ka malalagay sa hamak sa lupaing pinangako sa amin ni Yahweh. Ang Yahweh dito ay pangalan ng Diyos, ang sabi dito kay Moises sa Exodus chapter 6 verse 2 to 3. Hindi na ako sasama sa inyo, sabi ni Hubab. Uwi na lang ako sa amin, sa aking mga kamag-anak. Sabi ni Moises, sumama ka na sa amin pagkat ikaw lamang ang lubos na nakakaalam sa lugar na ito. Sa 32, pagdating natin doon, hahatian ka namin sa anumang biyayang ibibigay sa amin ni Yahweh, sabi ni Moises sa 33. At mula sa bundok ni Yahweh, 3 araw silang naglakbay. Sumama din si Hubab, ang bayaw ni Moises. Ngunit pagdating sa ang English version, ang The Good News Bible at ang Magandang Balita, isa lang dito ang kahulugan, ang ibig sabihin, si Hubab ay bayaw ni Moises, anak din ni Reuel na Madyanita, kapatid ni Sipora. At pagdating sa Hukom chapter 4 verse 11, ito nakasulat, itong taong 1308 to 1268 BC, itong time na ni Deborah at Barak sa Hukom 4:11. Si Heber ay lumayo sa kasamahan niyang si Neo, buhat din sa angkan ni Hubab na biyenan ni Moises. Ito ay nakasulat sa Magandang Balita Biblia. Si Hubab dito ay nagiging biyenan na ni Moises. Kung ang pagkasulat dito, si Hubab dapat dito, dahil sa Bilang chapter 10 verse 29, si Hubab dito ay anak ng biyenan niyang si Reuel, biyenan ni Moises na si Reuel o Jethro. Pagdating sa Hukom chapter 4 verse 11, sa English, ganun pa rin, si Hubab ay bayaw ni Moises sa English. Ngunit dito sa Magandang Balita, si Hubab ay biyenan ni Moises. Maaring buhat din sa angkan ni Hubab na anak ng biyenan ni Moises. May konting kulang lang siguro dito. At sa Hukom chapter 5 verse 24, mabuti pang hindi hamak ang babaeng. Ito ay ang mga lahi na ni Hubab na sumama sa mga Israelita. Ito sa time na ni Deborah at Barak, si Heber na dito, na may asawa siyang si Jael. Nung nakipaglaban ang bayang Israel kay Haring Habin, Haring Habin at ang kanyang punong kawal si Sisara, ito ay nalupig nila ang mga sundalo ni Haring Habin at si Sisara ay nagtago doon sa tolda ni Heber, ang asawa niyang si Jael. Dito pinatay ni Jael si Sisara na punong kawal ni Haring Habin. Kung kaya sa awit ni Deborah at Barak, ito ang sa Hukom chapter 5 verse 34, mabuti pang hindi hamak ang babaeng si Jael, asawa ng siniyong si Heber. Pagpalain siya ng lahat ng nakatira sa tolda. Ito yung mga tao, ito yung mga lahi ni Hubab, mga lahi ni Reuel. At si Reuel naman ay buhat sa anak din ni Abraham na si Madian, isang Madyanita, kaya sila yung mga Madyanita. O ito na ang mga lahi ng nagmula kay Hubab,
makikita naman dito sa panahon ni Haring Jeho. At dito sa 1 Samuel chapter 15 verse 6 to 7, itong panahon ni Saul. Sa panahon ni Saul, ang si Saul ay naghari noong 1085 to 1063 BC. 22 years siya. O kaya nung naghari si Saul, inabisuhan niya ang mga Sineo, itong mga lahi Niver, mga Sineo, na ito naman sa nakasulat sa 2 King chapter 10:15. Inabisuhan niya ang mga lahi ng mga Sineo na umalis doon upang kanya nang madigma ang mga Amalisita, dahil ang mga Sineo na ito, mga lahi ni Hubab, ay nakihalubilo sa mga Amalisita. Kung kaya pag alis ng mga Sineo, saka pa lamang sinalakay nila ni Haring Saul ng Israel ang mga Amalisita. Kaya nalupig nila mga Amalisita. At pagdating naman sa 2 King chapter 10 verse 15, ito nabanggit na rin ang mga lahi ni Hubab, lahi ni Iber. Ito ang si Rekab. Sa panahon ni Haring Jeho, nang si Haring Jeho ay siya ang puno ang kawal ni Akab, at nang mamatay si Akab, ito ang pumalit ni Akab ay si Ocozias, at namatay si Ocozias, walang anak. Pumalit sa kanya ay si Joram. Ito si Joram, anak ni Akab. Ito yung time na sa kaharian naman ng Huda. Ang kaharian ng Huda, ang hari naman doon ay si Ocozias, na anak naman ni Joram, na anak ni Hosafat. O kaya ang sabi doon sa mga propeta na mga propesiya, sa sinabi ng mga propeta na lilupulin ang lahi ni Akab. Ito si Haring Jeho ang ginawang kasangkapan upang malipol ang lahi ni Akab. Siya ang pumatay kay Joram na anak ni Akab, at ni Ocozias na pamangkin ni Joram na anak ni Akab. Ito naman si Ocozias ay anak ni Joram na anak ni Hosafat sa Huda. O kaya napatay niya ang dalawa. O kaya nung mapatay si Ocozias sa Huda, si Atalia naman, ang kapatid ni Joram, ay ina ni Ocozias, ay nais papatay ang mga kamag-anakan ng hari. O kaya inagaw niya ang pamahala sa Huda ni Atalia. At dito napatay na si Joram na hari ng Israel, at si Ocozias na hari ng Huda napatay ni Jeho. O kaya nabanggit dito ang lahi ni Hubab na si Jonadab. Jonadab ang pangalan, na anak ni Rekab. Ito yung mga tao na nanirahan sa Tolda. Ang sabi dito sa awit ni Deborah at Barak, mabuti pang hindi hamak ang babaeng si Jael, asawa ng siniyong Seber. Pagpalain siya na lahat ng mga nakatira sa Tolda. Ito yung mga taong itong nanirahan sa Tolda, na nakipamayan na sa Israel magmula nung salakayin ni Haring Nabucodonosor ang Jerusalem, Huda, ng pangatlong taon ni Haring Joachim. At ang mga Rekabita ay lumisan na doon at pumunta na sa Jerusalem. Doon na sa Jerusalem na namayan nang sinakop ni Haring Nabucodonosor ang Jerusalem sa pagkahari ni Haring Joachim. 3 years nakimagsik si Haring Joachim, ngunit ibinalik din pagkahari, at naghari pa siya ng 11 years. Kung kaya ang mga Rekabita dito ay nabanggit din sa Jeremiah chapter 1 verse 19, na ito yung ang sabi ni Yahweh, na mas mabuti pa ang mga Rekabita na ito ay masunurin, at ang utos ni Jonadab ay kanilang sinusunod, kaysa mga Israelita na napakatigas ang ulo, hindi magawang sundin ang kanyang mga payo, ang kanyang mga salita na sinasabi ng mga propeta. Kaya ang lahat ng ito ay ang lahi ng Israel. Si Abraham ay may anak na si Isaac. Si Isaac ay anak ni Sarah na asawa ni Abraham, at mayroon pang asawa si Abraham sa Genesis chapter 25 verse 1, si Sitora. At bago ito may panganak si Isaac, ay nagkaasawa na uli siya na si Sitora, pangalawang asawa, at isa pang bago itong dalawa, mayroon pang nauna si Agar. Nung mag-asawa si Sarah at saka si Abraham, ay hindi magkaanak si Sarah. O kaya si Sarah ay may alipin si Agar, ay binigay niya kay Abraham bilang asawa para magkaanak ito sa pamagitan niya. Kung naglihi si Sarah,
at hinamak niya si Agar, kung kaya naglihi si Agar, hinamak niya si Sarah, kung kaya pinalaya siya ni Sarah. At nung pinalaya siya ni Sarah, nasalubong siya ng anghel dito sa si Agar ay alipin ni Sarah sa Genesis chapter 16 verse 1 to 2. Sa 16 verse 9, magbalik ka, sabi ng anghel, magbalik ka at paalipin sa kanyang kapangyarihan, wika ng anghel. Ang iyong pinagbubuntis ay tatawagin itong Ismael, ang sabi ng anghel. 16:15 to 16, isinilang si Ismael kay Agar. 86 years si Abraham. 86 years si Abraham, at nung 99 na si Abraham, Genesis chapter 17 verse 1, si Abraham ay 99 si Abraham nang mapakita sa kanya ang Diyos. Ang sabi sa kanya, ako ang makapangyarihang Diyos, sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikay nabubuhay. Ito ang sabi ng Diyos kay Abraham. Sa 17:4, nakipagtipan ang Diyos kay Abraham, ito ang tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na, dati ang pangalan ni Abraham ay Abram. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo kundi Abraham. At hindi na rin Sarai ang tatawag sa iyong asawa kundi Sarah. Dati ang tawag kay Sarah ay Sarai. At si Abraham ay Abram ang tawag sa kanya. Sa 17 verse 7, tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi. At ako ang magiging Diyos ninyo habang panahon. Ito ang pangako kay Abraham, tutuparin niya sa kanyang lahi. 17 chapter 10 verse 12, ito na ang pagtutuli. Ito ang tipan, ang tanda ng tipan, na ang lahat ng isisilang sa lahi ni Abraham ay tutuliin pagsapit ng ikawalong araw. Ito ang tanda ng tipan. Ngunit si Ismael dito ay isinilang na. 86 pa lang si Abraham, ay isinilang na si Ismael. Ngunit itong time na ito, 99 si Abraham, nung nakipagtipan ang Diyos kay Abraham. O kaya, ito yung tanda ng pagtutuli. Hindi na Sarai ang tatawag, ito na ang sabi. At sa 17 verse 17, si Abraham ay 100, si Sarah ay 90. Sinabi niya sa Diyos, mabuti pang si Ismael na lang ang iyong kalingain. Ngunit ang sabi ng Diyos, nagkamali ka Abraham. Si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mong Isaac, wika ng Diyos. Makipagtipan ako sa kanya habang magpakailanman. Kay Isaac siya makipagtipan. Ngunit hindi sa kanya matutupad ang ating tipan. Hindi kay Ismael. Ngunit hindi sa kanya matutupad ang ating tipan. Matutupad ito kay Isaac. Hindi kay Ismael matutupad ang mga tipan ng Diyos kay Abraham. Ang sabi dito, pagpapalain, itong sabi kay, tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi. Ako'y magiging Diyos ninyo. Ito ang pangako, ito ang tipan ng Diyos kay Abraham. Ngunit pagdating dito, hindi sa kanya matutupad ang ating tipan, hindi kay Ismael, kundi kay Isaac. Ito ang sabi. At sa 17:24, 99 noon si Abraham ng tuliin at 30 naman si Ismael. Kasi ang kanilang tipan, pagsapit ng ikawalong araw ay tutuliin ang batang isisilang sa lahi ni Abraham. Ngunit si Ismael ay 13 years old na noon. Ito naman ang ginawa kong chart dito. Ito si Abraham. Ang anak niya si Isaac. Ito si Isaac. Ito naman si Ismael, ang anak ni Abraham kay Agar na kanyang alipin ni Sarah. At si Keturah ay may anim na anak. Ito si Keturah, si Simram, Joksan, Medan, Madian, Isbak at Suwa. Itong si Madian, ito si lahi ng mga Madianita. Ito yung time na si Moises ay tumakas sa Ehipto at nakarating sa Madian. Ito yung lupain ng mga Madianita, anak din ni lahi ni Abraham. Kay si Reuel, ang ama ni Sipora na asawa ni Moises ay lahi ni Madian. Ang anak ni Abraham ay si Isaac. Ito ay katumbas kay Madian
at kay Ismael. Dito naman, pagdating kay Reuel, hindi na natrace ang kanilang lahi. Ngunit ang kay Isaac o kay Abraham, direct generation sequence pa ito. Abraham, Isaac, si Jacob, si Kuhat, si Amram, si Moises. Si Moises ang anak ni Amram, kung kaya ang kalibel ni Amram ay si Reuel. Anak ni Reuel sa Sipora, ito naman kalibel ni Moises si Sipora at si Hubab na binanggit sa topic ngayon sa 10:29, si Hubab. Ngunit ang binanggit pa lang dito ay 7 babae anak ni Reuel na pangasawa niya ang isa na pangalan si Poras. Nag-anak siya ng dalawa, si Gersom at saka si Eliezer. O kaya pagdating sa Numbers, nung pag-alis nila sa Mount Sinai, ito nakiusap na siya kay Hubab na kanyang bayaw, anak ng kanyang biyanan. O kaya dito ko na rin tatapusin ang bahaging ito. Nung time pala, nung pag-alis nila sa Mount Sinai, 1499 BC. Ito naman ang 1499 BC. Nung 80 years old si Moises, pag-alis nila sa Ehipto, 1499 BC. Dito sila sa paanan ng Sinai. 3 months pa lang noon, kung kaya 1499 BC. Ang 1308 BC, ito naman yung hook time ni Heber, ang time ni Deborah at Barak. Ang time ni Deborah at Barak, dito pa lang si Deborah at Barak sa time ng kasunod ni Ehud. Ang 40 years ni Deborah at Barak katumbas ng 1308 to 1268 BC or dito sa 2792 or 2832 years mula ng paglikha. Ito yung 1308 o 1268 BC. At ang time ni Saul nung inabisuhan niya ang mga Sineo na lahi ni Iber na umalis na kasama ng mga Amalisita, ito ay ang 1085 to 1063 BC. Ito naman ang time nila, malayo ang mga agwat ng time bago sila nagkaroon ng mga pagbabanggit ng kanilang lahi. Ang time ni Saul ay nagmula noong 1085 to 1063, 22 years. Kung kaya nandito lang ang 1085 to dito lang ang lahi ni ang time ni ang mga lahi ng mga Sineo ang binanggit dito sa time ni Saul. At ang time ni Jonadab dito na naman sa next chart of generation table. Ang time ni Jonadab sa hari ng si Ocosias. Si Ocosias, ito si Ahisya. Si Ocosias, ito yung anak ni Joram na anak ni Jehoshaphat ng Huda. Ito naman ay kasabayan ni Haring Joram ng Israel na pumalit kay Ocosias na anak ni Akab. At si Akab ay may anak na babae na naging ina ni Ocosias, naging asawa ni Joram ng Huda. Ito ang time nila. Time ni Ocosias. Ito ang 889 to 888 BC. 1 year lang ang inabot ni Ocosias. Kaya dito sa 3 to 11 to 3 to 12 years mula ng paglikha. Kaya dito, ito na ang mga time generation sequence ng Abraham, Isaac, Jacob, Kuhat, Amram. Si Kuhat anak ni Jacob, Levi, Kuhat, Amram, Moises. Si Levi, anak ni Jacob si Levi. Katumbas si Levi ni wala ang katumbas si Jacob. Si Isaac ay katumbas ni Madian. At si Reuel ay dito na kay Amram na ama ng Moises ang katumbas. Kung kaya ito na ang mga nila. Si Isaac, Jacob, Levi, Kuhat, Amram, Moises. Malayo ang agwat ng kanilang mga lahi na pagbanggit ito sa mga banal na kasulatan. Kaya ito ang pangako ng Diyos sa mga lahi ni Rekab, mga Rekabita, sa mga anak ni Jonadab, na hanggat ang kanilang lahi ay merong isang maglilingkod sa altar ni Yahweh sa kanilang lahi. Ito'y nakahalubilo na ang mga lahi ni Jonadab, lahi ni Hubab na anak ni Reuel, ang bayaw ni Moises. Kaya ito yun ang itinapi ko ngayon, ang Numbers chapter 10 verse 29
Dahil magkaiba dito sa pagdating sa banggit dito sa Hukom chapter 4 verse 11, si Hobab dito ay nagiging biyanana ni Moises. Ngunit kung ating iwawasto, si Hobab ay anak ng Neriuel na biyanan ni Moises. Meron lang na miss ang isang lugar dito. Dahil kung babasahin natin sa English at saka sa Tagalog, ang Good News Bible, today's English version, at ang Magandang Balita Biblia, Tagalog Popular Version, pareho siya sa Tagalog at English. Pagdating dito sa Hukom chapter 4 verse 11, ang The Good News Bible ay kaparehos pa rin dito sa Bilang chapter 10 verse 29 na si Hobab ay bayaw ni Moises, anak ng biyenan niyang si Reuel. Pagdating dito sa Hukom chapter 4 verse 11, si Hobab ay biyenan ni Moises. Bali na miss lang ang Hobab ay anak ng ni Reuel na biyenan ni Moises. Ito ang pagwawasto rito. Dahil ang salin ng Tagalog version nito ay kinuha sa English. At ang English ay magkapareho lang sa Bilang chapter 10 verse 29. Kaya tinatapos ko na ang bahaging ito. At inayahan ko kayong basahin ang mga banal na kasulatan, ang mga propesiya ni Isaias sa Isaias chapter 9 verse 6. Ang sabi ito, sapagkat ipanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama at ang prinsipe ng kapayapaan. Ang batang isisilang pa lang sa propesiya ni Isaias ay siyang magiging Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan at ang kahangahangang tagapayo. 7 verse 14 ng Isaias, kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan na maglilihi ang isang dalaga at mga anak na lalaki. Ito titawaging Emmanuel, ibig sabihin God is with us. Nananahan ang Diyos kapiling ng mga taong kanyang nilikha. At sa Lucas chapter 1 verse 31, ang katuparan ng sinugo ang Anghel Gabriel dun sa bayan ng Bethlehem, Huda, sa isang birhen doon ang pangalan Maria na maglilihi ito sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo at mga anak na lalaki at tatawagin niyang itong Jesus. Ito ang katuparan sa Lucas chapter 2 verse 1 to 7 and Matthew chapter 2 verse 1 and 2 na ipinanganak ang kapanganakan ni Jesus. At sa 1 chapter 14 verse 1 to 13, ama at anak ay isa. 1 chapter 16 verse 13 to 15, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo ay isa. At sa Malakias chapter 3 verse 8 to 12, ito ang sabi naman doon na tumatalaga ito sa ikapo na anumang meron tayo ay kasampung bahagi ay kailangang ibigay natin sa Diyos upang matugunan ang mga pangailangan sa templo upang walang magdahop. Ito ang hamon ng Diyos na subukin niyong gawin ito at kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos ko ang masaganang pagpapala sa inyo. Sumayin lahat ng pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos sa manunubos ng sanlibutan. Amen.